Eli! Nandiyan ang doktor. Dok, ano ang lagay ni Grace? Medyo napababa na po namin ang kanyang lagnat. Pero kailangan obserbahan pa natin ito. Dok, gaano kaya siya katagal dito aabutin? Kung hindi naman ho kataasan yung lagnat niya, baka pwede hong iuwi na lamang ho namin siya. Ito na lamang ho namin siya alagaan sa bahay. Oo nga ho, Dok eh. Medyo hindi ho namin napaghandaan yung gastos. Baka magtagal pa siya rito. At hindi simpleng lagnat ang sakit ng anak niyo. Bakit ho? Anong sakit ng anak namin? Ayon sa resulta ng test at ang mga sintomas ito, may paralytic polio si Grace. Paralytic polio? Ano ba yun? Ito ay isang viral disease na madalas na kumapit sa mga sanggol at bata. At ang karaniwang sintomas ito ay ang pagkakaroon ng lagnat, sipon o pagdudumi. At sa kasong paralytic polio, ito ay madalas na tumatama sa muscle. At kahit na makaligtas si Grace sa sakit na ito, maaring maapektuhan ang kanyang mga muscle sa binti o paa. At hindi na lalaki ito. Kaya mahihirapan siyang maglakad. Dok, wala bang kamot? Ano kaya kung dalhin namin sa Maynila? Dante, hindi natin siya pwedeng dalhin sa Maynila. Kahit sa Amerika ngayon, hindi pa siguradong natutuklasan kung ano talagang makakalunas sa sakit na polio. Kaya dapat ipagpasalamat na natin sa Diyos na nakalampas si Grace sa pinaka-critical na sitwasyon. Lumikha siya ng balita noong nakaraang eleksyon dahil sa kanyang pagkakapanalo bilang kauna-unahang babaeng gobernador ng Isabela. Bukod dito, siya rin ang kauna-unahang politiko na tumalo sa isang makapangyarihang pamilya na mahigit 4 na dekada ring naghari sa kanilang lalawigan. Ito'y sa kabila ng kanyang kapansanan na ni minsan hindi niya itinuring na hadlang sa kagustuhan niya makapaglingkod sa kanyang mga kababayan. Mga kaibigan, tunghayan po natin ang kwento ni Governor Grace Padaca ng Isabela. Bata pa lang si Grace nang kapitan siya ng sakit na polio. Na mga panahong iyon, wala pang bakuna laban sa karamdamang ito. Kaya't buong buhay na dadalhin ni Grace ang epekto ng kanyang sakit na wala ng lunas. Ngunit tila hindi ito alintana ni Grace, na kahit bata pa lamang ay kinakitaan na ng kakaibang katatagan. Si Grace. Grace? Anak naman, bakit ka naman bumangon? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Pag may kailangan ka, tawagin mo ko. Bakit naman kasi bumangon ka, anak eh? Sinabi ko sa'yo, pag may kailangan ka, tawagin mo ko eh. Papagod na po kasi ako sa palaging nakahiga. Gusto ko na po tumayo tsaka makalakad na walang tumutulong sa akin. Anak, hindi pwede. Bakit po? Palagi na lang po ba akong ganito? Diba, pinaliwanag naman namin sa iyo yan eh. Paano po pagpapasok ako sa eskwela? Oh, hindi bubuhatin kita. Okay lang po sa'yo, hindi? Babuhatin mo ako palagi? Oo ba? Ba, hindi naman ako mapapagod, no? Malakas pa ang daddy mo. Kung gusto mo, simulan na natin ngayon. Yabang mo talaga. Hindi mo, maghintay ka na lang hanggang Lunes, ha? Naku, makarayumahin ka. Tahimik kayo. Magsisimula na tayo. Morning. Hi, good morning, Mr. and Mrs. Padaca. Morning po. Ito na ba si Grace? Oo. O dito nyo na yung kuko sa pangalawa. Girlie,
Yung kumano sa likod, lumipat sa iha. Yan. Buti. Sis Guinness, bahala ka na doon sa anak namin, ha? Anong nangyari sa paa mo? Pilay yan. Happy. Class, quiet. Okay, class, let's all stand up and recite our morning prayer. Stand up. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Mami, dahan po. Oh. Oh, bakit sumasakit na naman yung likod mo? Oo, makirot dito eh. Daddy, Hari ko. kawawa ka naman. Araw-araw mo na lang ako buhat-buhat. Anak, huwag mo akong intindihin. Ang mahalaga, hindi ka nahihirapan. At kahit may kapansanan ka, nakakapag-aral ka pa rin. Yaan niya, Daddy. Hindi lang ako mag-aaral ng mabuti. Magiging first honor pa ako lagi. Tara na po, Mami. Kumain na po tayo. Oh, sige, sige. Tulungan mo ako, ha? Sandali lang, ha? Halika, halika, anak. Di magwawakas hanggang sa dulo ng mundo. Ang kalinga ko'y asahan Class dismissed. kahit pa anong landas ay tatakin ko upang tayo'y di magkalayo. Sana'y laging kapiling, yan ang aking dalangin. Magpakailanman hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y 2 plus 2? 2 plus 3? 2 plus 4? 2 plus 5? Very good. Ay, recess nyo na. Pagkatapos ng recess nyo, itutuloy natin ang pag-aaral ng addition. Okay? Oh, sige, magmerienda na kayo. Sige. Kawawa ka naman. Lagi ka na lang dito nagre-recess. Eh kasi, Pilay. Ano ba? Huwag niyo nga tuksoin si Grace. Bakit ka ba naeke? Alam. Pag hindi niyo tinigilan niya, susumbo ko kayo kay ma'am. Sumbungera, hindi ka na nga. Grace, ayos ka lang? Oo. Ba't di ka na lang sumama sa kanila? Baka tuksoin ka din nila. Bayaan mo na sila. Alam mo, nagbaon din ako. Araw-araw na ako magbabaon para may kasabay ka. Talaga? Sige. Dahil sa kanyang kapansanan, mas ginusto ni Grace na manatili na lamang sa bahay at magbasa ng libro. Dito, higit na nahasa ang kanyang katalinuhan.
naman ang matapos ni Grace, kapwa ang elementarya at high school. Siya ang hinirang na valedictorian ng kanilang klase. Mula sa impilang pambalitaan ng DCNC, ako po, Eric Adriano. Susunod na po ang programa ni Manong Gary. At yan po ang mga balita sa oras na ito mula sa himpilang pambalitaan ng DCNC. Ako po si Grace Padaka. Susunod na po ang programa ni Manong Gary. Susunod na po ang programa ni Manong Gary. Ay, Malu! Parinig ko yun. Ay, nakakaya. DZNC. Sige lang, tuloy mo lang yun, no? Wag, nakakahiya. Ano nakakahiya? Eh, alam ko naman matagal mo talagang wish na maging radio announcer. Eh. Sige na. Kasi naisip ko lang, yun ang trabahong babagay sa akin eh, yung pagiging radio announcer. Kasi sa itsura kong to, sa pagkamahiyain kong ito, bagay sa akin yung trabaho na hindi ako nakikita ng tao. Diba? Perfect yung radio announcer. Naririnig, pero hindi nakikita. Ikaw Pero paano ka naman nakakasiguro na hindi ka magugustuhin makita ng mga taong makikinig sa'yo? Grace, napakalakas na impluwensya ng radyo sa buhay ng mga tao, di ba? Lalo na sa bayan natin, dito. Kaya kung papasukin mo yung trabaho na yan, paano kung sumikat ka? Eh di yung mga nakikinig sa'yo, gustuhin makita ka rin. Di ba? Sobra naman ito. Wala pa nga nangyayari. Tsaka, sino naman kaya ang kukuha sa aking radio announcer pag nakatapos na ako? Malay mo. Sa pagtungtong ni Grace sa kolehiyo, kinailangan niyang makibagay sa isang mundo na ibang-iba sa kinalakhan niya. Malu. Oh, paano yan? Ang daming nakaharang sa hagdan. Nakakahiya kasi. Titinginan nila ako eh. Grace, late ka na sa next class mo. Ano ka ba? Alam mo, unang-una yung mga yan, nakaharang sila dyan sa hagdan. Diyan pa tumatambay. Kadami naman pwedeng tambayan dito. Ako na nga, sandali. Shhh! Saan ka pupunta? Ikaw ko, sabi ko sila. Huwag na, baka maabala. Baka maabala. Sila nga to nakakaabala. Ayun o, nakaharang sa gitna ng daan. Kakausapin ko akong bahala. Sandali lang. Excuse me. Excuse me. Makikiusap lang sana ako kasi nakaharang kayo sa gitna ng daan. Dito sa hagdanan. Yung kasama ko kasi mahihirapang umakyat eh. Aalalayan ko siya eh. Pwede bang gumilid kayo ng konti? Salamat Dam? Nakakahiya. Okay lang yun. Mayo tuloy silang lahat. Tsaka late na, no? Late ka na. Daddy, ganun pala, no? O siguro masyado lang talaga ako na-spoil sa mga tao sa Isabela. Kasi doon, parati na lang silang nakikibagay sa kapansanan ko, sila yung nag-a-adjust. Samantalang dito, ako yung nag-a-adjust sa kanila. Eh, paano kasi dun sa atin kahit pa paano may mga tao kung malalapitan, pakiusapan ko na mabigyan ka ng special arrangement. Eh, dito sa Maynila na kaya wala tayong kilala. Mabuti nga yun eh, para matuto din ako magtiis, tsaka makibagay sa ibang tao. Kasi ayoko din naman ng palagi na lang ako nagiging pabigat sa ibang tao dahil ganito ako. Daddy, may sulat pa ako galing sa mga kapatid ko. Oo naman. Ito. Ay, yan. Alam mo, namimiss ka na nga ni Alma at ni Shelly. Eh, yung bunso mong kapatid, grade 3 pa lang. Eh ako, 55 anyos na. Daddy? 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 Daddy, talaga bang hindi mo naman itiis yung ulcer mo? Oo eh. Kaya kahit na wala tayong pera, tatlo pa kayong sabay-sabay na nasa kolehiyo. Kaya napilitan na rin ako lumuwas para magpa-opera. Kailan ba yung operasyon mo? Sa Makalawa. Daddy, pasensya na kayo pero hindi na lang ako pupunta sa ospital. Kasi ayoko namang makadagdag pa ako doon sa aasikasuhin at saka sa aalalayan. Ha? Darating naman bukas ang Kuya Carlito mo eh. Siya na maghahatid sa akin.
Isak na ulcer na ito. Itong papatay sa akin talaga eh. Huwag ka nga magsasalita ng ganyan. Daddy naman eh. Pag nawala ka, siguro, yun ang pinakamasamang bagay na pwedeng mangyari sa akin. Uy! Manong! Andito ka! Bakit? Si Daddy. Tapos na ba operasyon niya? Wala na si Daddy. Inatake siya sa puso pagkatapos ng operasyon sa ulcer. Wala na si Daddy? Malaking dagok para kay Grace ang biglaang pagyao ng kanyang ama. Ngunit ito rin mismo ang nagpatatag sa kanyang determinasyong pagbutihin ang kanyang pag-aaral. At pagkalipas nga ng ilang taon, graduate si Grace na magna cum laude sa kursong accounting. Napagpasyahan niyang bumalik sa kanilang probinsya para doon niya i-practice ang kanyang propesyon. Ngunit hindi ito ang nakatakdang mangyari. Mami? Naku, Grace! Tumawag kanina si Mrs. Salvador. Yung ba dating boss mo sa Bombo Radio? Bakit daw ho? Kailangan daw mag-report ka sa opisina bukas. Kasi kailangan nila ng researchers at saka volunteers para dun sa Marcos Cory snap election. Ay, naku, Mami, gusto ko po yan. Ako baka ma-interview ko pa si Cory. Ay, di magaling. Hindi nagtagal at nakilala rin si Grace bilang isang batikan at iginagalang na radio commentator. Hindi lamang sa Isabela, kundi sa buong Cagayan Valley at Eastern Cordillera. Wala siyang takot sa pagpapahayag ng katotohanan tungkol sa mga isyong nakakaapekto sa lahat, lalo na sa maliliit na tao. Dahil dito, naging takbuhan si Grace na mga kababayan niyang nangangailangan ng tulong. Sumainyo na naman ang isa pang edisyon ng ating programang Sa Totoo Lang. Magsama-sama po tayo uli bukas para po sa isa na namang talakayang makabuluhan at makatotohanan tungkol sa buhay at sa ating bayan. Ako po ang inyong lingkod, Bombo Grace Padaka, na laging nagpapaalala na ang bayang mulat sa katotohanan ay bayang na di aapihin ni numan. Grace, andyan yung rape victim na lagi nag-anap sa'yo. Andun siya. Sige, okay. Thank you. Bakit po ganun yung naging desisyon ng korte? Pinawalang sala po nila yung tao nagsamantala sa akin. Norma, kasi ganito yun. Pag ang kaso, hinawakan na ng hukuman, kami mga taga-media, hindi na kami pwedeng manghimasok. Taga-report na lang kami ng pangyayari. Ganun na po ba yun? Lahat po ginawa na po namin. Para makamit po yung katarungan. Pati po yung bukid namin. Na pinagagalingan po ng kabahayan namin. May sandala po ng tatay ko. Ba't nyo kailangan gawin yun? Di ba fiskal ang humahawak sa kaso mo? Hindi naman binabayaran dapat ang fiskal Kaya nga sila sinusweldohan ng gobyerno para tulungan kayo mga mahihirap. Pero hilingan po nila kami ng pera. At nakuha ng ano pa. Kaya kailangan po namin gumawa ng paraan. Hindi tama yun
sandali Ayan. Ikwento mo sa akin ang pangyayari. Masigasig na siniyasat ni Grace ang kaso ng dalagang dumulog sa kanyang opisina. Personal niyang pinuntahan ang piskal na inireklamo. Piskal, gusto ko lang naman po marinig ang panig nyo dahil may mga akusasyon nga na sinisingil nyo daw ang mga mahihirap nyong kliyente. Grace, hindi totoo yan. Matagal na ako sa trabahong ito. Gawa-gawa lang nila yan dahil masama ang kanilang loob dahil sa pagkatalo ng kanilang mga kaso. Ganun lang yun. Hindi naman lahat ng kaso ay maipapanalo namin. Ipaparinig ko na lang po sa inyo ang mga paratang nila, tapos isa-isa nyo na lang pong harapin at sagutin. Sige. Pero dapat, wag mo na isahing papawid yan dahil hindi naman totoo ang mga paratang nila sa akin. At kung itutuloy mo na i-report ang tungkol sa kasong yan sa iyong radyo program, I'll be forced to file a libel suit against you. Piskal, hindi naman po ibig sabihin na porke sinabi niyong hindi yung totoo, basta-basta ko na lang tatanggapin. Mabuti po, ipaparinig ko na lang ang panig niyo pareho. Bahala na yung tagapakinig kung kanino sila maniniwala. As much as possible, ayoko sana umabot sa korte ang usaping ito. But you are living with me no choice. Naiintindihan ko kayo, Piskal. Pero ginagawa ko lang po yung trabaho ko. Salamat po sa oras. Kabila ng banta ng piskal, itinuloy pa rin ni Grace ang laban para matulungan ang dalagang humihingi ng katarungan. Isinahimpapawid pa rin niya ang issue at ipinarinig ang dalawang panig. Minabuti na lang ni Grace na wag nang magbigay ng sariling komentaryo. Ngunit hindi inaasahan ni Grace ang mga susunod na pangyayari. Anak. Ikaw pa na. Sige na, kain kayo. Aling Nelly, magandang umaga po. Magandang umaga naman. Andyan po ba si Grace? Oo. Grace? Grace? Bakit po? Grace, si Sergeant De Hoy ay nahanap ka. Sarge! Magandang umaga, Grace. Magandang umaga. Anong atin? Sabihin mo na kasi. Kanina pa yun sa opisina dapat. Grace, hindi ko gustong gawin to. Hindi namin gustong gawin ito. Pero andito kami para magbigay ng warrant of arrest para sa'yo. Warrant of arrest? Ang bilis Ibang ang kaso dyan. Pumapatay ng tao, nangungurakot, tagal lumabas ng warrant of arrest. Tinuloy ni Fiscal yung libel case niya laban sa'yo Alam nyo, sa presinto nga, walang gustong mag-abot nga nagtuturoan kami, pero alam mo na, trabaho lang. Grace, kailangan sumama ka sa presinto para kunan ng statement. Wala naman kasi Manong, sige lang. Hiya mo. Sige, kasama ako. Salamat po. Sasama din ako. Grace, may mga tanong kami sa'yo. Ano masasabi mo sa pagkaka-arresto sa'yo, Grace? Grace, nakasuhan mo ba ang mga piskal? Dahil ito, ang palagay mo ba makakalusot ka sa kaso? Magpapiyasa ka ba, Grace? Anong masasabi mo tungkol dito? Papayag ka bang makulong? Alam nyo, ginawa ko lang naman po ano yung tama. Ngayon, kung may mga taong hindi matanggap yon, wala akong magagawa.
Hindi ko kayang piyansahan ang sarili ko. Ngayon, kung gusto akong tulungan ng mga kababayan natin, tulungan nila ako makalaya kung naniniwala sila sa ginagawa ko, kahit sa kanilang papiso-piso lang. Para maipaglaban ko pa kung ano ang tama. Kamangha-mangha ang pagbuhos ng suporta ng mga kababayan ni Grace para makalaya siya. Libo-libong nagmamahal sa kanya ang nag-ambag ng piso-piso para sa kanyang kalayaan. Salamat, salamat. 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 Mami, Grace, matutuwa kayo sa ibabalita ko. Ano yun, Manong? Umabot na sa 37,000 na ipon para sa fund drive. Bukod pa yun sa 20,000 na ipantutubos sa'yo para makalabas ka dito. Talaga? Oo. Matapos mabilanggo ng 2 araw at 1 gabi, nakalaya rin si Grace sa tulong ng mga taga-suporta niya. Paano na yung kaso ng rape victim na humingi ng tulong sa'yo? Babalik ka na ba sa Bombo Radyo? Nagpapasalamat ako sa lahat ng tumulong at nag-ambag-ambag ng piso para makalaya ako. Napatunayan na naman natin na tama at alam nyo na tama ang ginagawa ko. At para kay Norma, hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakukuha ang katarungan para sa kanya. Hindi tayo titigil! Pagkaraan ng 14 na taon sa radio broadcasting, nagpasya si Grace na subukan naman ang ibang uri ng buhay at paglilingkod. Nag-resign siya sa Bombo Radyo noong taong 2000 at pinractice ang kanyang propesyon bilang isang Certified Public Accountant ng COA o Commission on Audit. Ngunit pagkalipas lamang ng 1 taon, nang malaman niyang katulad ng dati, ay wala na namang may lakas ng loob na tumakbo laban sa Pamilya D, isang political dynasty na mahigit 4 na dekada nang namumuno sa Isabela. Naisip ni Grace na ialok ang kanyang sarili. Nangamba dito ang kanyang pamilya. Kilala mo naman, Grace, kung sino ang binabangga mo. Kahit sino wala pang nakakatalo sa kanila. Sino ba naman tayo? Teacher lang kami ng daddy mo. Wala ni isang politika sa pamilya natin. Sinong tatapatan mo? Anong ilalaban mo dyan sa mga D? Alam ko maganda ang intensyon mo, pero nasa kanila ang pera, ang impluwensya, ang kapangyarihan. Ano itatapat mo doon? Isusuo mo lang sarili mo sa panganib eh. Tsaka ikaw na rin ang nagsabi na magulong mundo ang politika. Ngayon, ikaw ang papasok. Sobra na kasing ginagawang pananakop ng iisang grupo dito sa atin. Dati, iilan lang sila. Ngayon, padami sila ng padami. Dapat naman siguro may magsalita at may kumilos sa atin para malaman naman nila na mali na yung ginagawa nila. Yun nga yung pinaglalabang ko kahit sa radyo nun pa eh. Kailangan kong kumilos. Yung mga taong inaasahan natin parang hindi naman gumagalaw. Grace, ilang beses ka nang nasaktan. Ilang beses mo nang sinuong ang sarili mo sa panganib, sa kapahamakan. Para ano? Para patunayan na kahit na may kapansanan ka, meron kang silbi? Anak, wala ka nang kailangang patunayan. Nagawa mo na ang lahat, higit pa sa lahat ng magagawa ng isang taong walang kapansanan. Mami, hindi yun. Hindi ba ayoko nga nagiging tampulan ako ng pansin? Pero kailangang may lumaban. Kaya ako ang gagawa.
ikaw naman kasi, wala ka nang inisip kundi yung kapakanan ng ibang tao. Kasi hindi naman siguro masama kung paminsan-minsan, iisipin mo naman yung kapakanan mo at ng pamilya mo. Grace. Grace naman. Pwede ba sa pagkakataong ito, yun naman ang bigyan mo ng importansya? Kami? Sarili mo? Ha? Hindi naging madali para kay Grace na ituloy ang kanyang planong pagtakbo bilang congressman ng 3 distrito ng Isabela. Wala siyang makinarya, wala siyang partido, at wala siyang pera. Kakailanganin pa niyang mag-resign sa kanyang trabaho noon. Ngunit matapos ang ilang araw na pag-aalinlangan, natagpuan din ni Grace ang kasagutan sa mga salita ng Diyos. Huwag mong bigyan daan na hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mo maging wara ng mga sumasampalataya. Sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating. Huwag mong pababayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo. Isagawa mo ang mga ito at lubos mong italaga rito ang iyong sarili upang makita ng lahat ang iyong pag-unlad. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka, pati ang mga nakikinig sa iyo. Bakit ako pa? Marami naman siyang ibang walang kapansanan na. Pero kung ito yung kaloob niyo, tatanggapin ko po ito na maluwag sa dibdib. Basta bibigyan niyo lang ako ng lakas para harapin ko lahat ng pagsubok. Each of our jingle packages has 15 to 20 cuts, but here on this CD, ID packages can really make a statement about your station, each one, because you know your station and its objectives better than anyone. The choice of sounds and feeling must be yours. So we're organizing this CD to progress in sound, tempo, and texture from soft and slow to hard and fast, with everything in between. Nakapagpasya na ako. Itutuloy ko ang pagkakandidato ko.
Hindi ka talaga matatahimik, ano? Mami, kailangan ko tong gawin. Ang mga kababayan natin, kailangan nila ng pamimilian. Alam ko, malaking pader yung babanggain ko. Kung hindi man ako manalo, mabuti na yung may magumpisang buwagin yung pader na yon. Kung wala maglalakas loob, ganito na lang tayo habang buhay. Ito yung certificate of candidacy mo. Opo, Manong. Dapat madala na ito sa Comelec. Mag-aalas 12 na o baka magsarado na yun. Sige, Mami, ha? Iwan ko muna kaya. Manong, salamat, ha? Wala yan. O sige, ha? Tuloy ko na to. Kahit halos wala siyang laban sa kapangyarihan at yaman ng kanyang mga katunggali sa politika, itinuloy pa rin ni Grace ang pangangampanya. Mismong siya nagulat sa init ng suporta na ibinigay sa kanya ng kanyang mga kababayan. Congresswoman po si Grace Padaca, third district ng Isabela. Wag mo na Padala anak lahat yan ng mga empleyado sa bangko. At yung mga iba naman, yung bang mag-asawang nagsisimula pa lamang magnegosyo, bigay nila yon. Ay, salamat. Bukas may pagkain na rin kami ng mga volunteers para sa kampanya. Salamat, Iha, ha? O ito, sana makatulong to sa'yo. Tanggapin mo na. Salamat po. Katulad ng kinatatakutan ng maraming Isabelino, iba ang naproklamang nanalo sa eleksyong nilahukan ni Grace. Kahit mahirap, itinuloy pa rin ni Grace ang laban. Nagsampa siya ng protesta sa House of Representatives Electoral Tribunal para questionin ang naging resulta ng bilangan. Ilang sandali na lamang at magsisimula na ang pagbubukas ng mahigit 800 ballot boxes upang magkaroon po muli ng recounting ng mga nasabing balota. Bunsod po ito na reklamong isinampa ng opposition candidate at dating radio broadcaster na si Bombo Grace Padaca laban kay Faustino D. III. Pinasok mo. Kotse pa lang talo na tayo eh. Manong, natigatig na sa akin ang kalaban. Ni minsan sa kasaysayan ng Isabela, wala pang nagdemanda ng ganito laban sa kanila. Tama yan, miss. Ituloy mo ang laban. Sinasabi mo yan, nakikinig ng daya. Habang hinihintay ni Grace ang desisyon ng Electoral Tribunal tungkol sa kanyang kaso, nagkaroon siya ng pagkakataong magtrabaho bilang accountant sa Hacienda Bigaa sa Calatagan, Batangas. Malayo sa pamilya, malayo sa mga kaibigan, malayo sa mga kababayan. Dito nahanap ni Grace ang simpleng buhay at katahimikan ng pag-iisip na matagal din niyang inasam-asam matapos mapasabak sa magulong mundo ng politika.
araw ni Grace sa Kalatagan ay ilan sa mga pinakamasaya sa kanyang buhay. Doon kung saan hindi siya kilala at malaya siyang kumilos na mag-isa at walang umaalalay. Doon niya napatunayan na kaya niyang mabuhay nang hindi kailangang alagaan kahit siya ay may kapansanan. Attorney De Lima, nakakahiya naman sa inyo. Dinayo niyo pa ako dito. Okay lang yan, Grace. Gusto ko talagang personal na ipaliwanag sa'yo tungkol dun sa protestang laban kay Proclaim Congressman Boji D. May desisyon ng korte? Oo, Grace, but I'm sorry. Kasi kahit daw tanggalin yung mga bastang dinagdag na boto para sa kanya, panalo pa rin daw siya ng 48 votes. Ilan ho? 48 votes, Grace. Pero huwag ka mag-alala, pwede pa tayo mag-apila. Hindi pa naman nila nabibilang yung boto para sa'yo na 150 eh. Alam niyo, attorney, hindi na ako maasa dyan. Kung dito nga sa atin, napakaliwanag na ebidensya natin, nagagawan pa rin nila ng paraan. Hindi ko alam na sa katas-taasan, kahit pala sa Manila, umaabot ang kapangyarihan nila. Grace, I'm as disappointed as you are. Alam mo, your case is so special to me. I know, attorney. Ipapasalamat nga ako sa inyo eh. Suportahan niyo ako at pinaglalaban. Kahit na wala naman akong pera. Bagamat tutol si Grace sa naging desisyon ng korte, tinanggap niya na rin ito. Hanggang sa dumating ang isa pang pagkakataon. Ay, Ate Nini, ito na nga pala yung financial statements ng Hacienda for October and November. Pakisama mo na lang yan sa pinadala natin sa Makati office. Tsaka thank you pala sa ulam na pinadala mo kahapon, ha. Ito naman, okay lang yun. Alam naman namin, malaki bang kamag-anak nito. Huwag mo kami turing na iba. Salamat. Sige. Miss Grace, may naghahanap po sa inyo sa labas. Sa telepono? Hindi po, nasa labas po siya. Grace, we need a strong opposition candidate na lalaban sa pagka-governor sa darating na eleksyon. And it is our common consensus among all other candidates na ikaw ang may pinaka-potential na makatalo kay Governor D. That's funny po. Are you kidding, sir? Ba't ako? Higante yun. Calm now, Grace. Alam naman ng ating mga kababayan na ikaw talaga ang nanalo dun sa nakaraang congressional election ng 2001. Grace, mahal ka ng mga Isabelino. At malawak ang base of support mo sa iyong candidacy. And more important, may tiwala sa iyo ang tao. Yan ang advantage mo sa kalaban mo. And you know, I have this gut feeling na kung malaki ang tsansa mong manalo noon, mas malaki ang tsansa mong manalo ngayon. Paano po kung hindi ako pumayag? Kung ayaw ko kumandidato? Well, I guess we have no choice. Mapipilitan kaming kumuha ng ibang tao. Alam mo, hindi naman pwede eh. Na walang kalaban na naman sa eleksyon to ang mga D. And you know, we believe that the united opposition party has a greater chance of winning pag ikaw ang lumaban. Nakumbinsi muli si Grace na tumakbo sa pagkagobernador ng Isabela. Sa pagkakataong ito, suportado na siya ng malawak na oposisyon. Isang may kapansanang nangahas lumaban sa makapangyarihan. Pero kung tutuusin, ang lalawigan natin, matagal nang may kapansanan. Kapansanang higit pa sa pisikal. Kapansanang dulot ng pagkatakot at kahirapan. Dulot ng kawalan ng trabaho, ng edukasyon,
ng serbisyong pampubliko. Kapansanang dulot ng pagkaganid sa kapangyarihan. Ito ang kapansanang nagbabantang sumira sa atin, sumira sa lalawigan natin, sumira sa kinabukasan natin, kinabukasan ng ating mga anak. Kung hindi natin ito gagamutin, kung hindi tayo kikilos para sa pagbabago, mananatili ang kapansanang ito habang buhay. Kaya sana, kapag nakikita niyo ako na mahina, na natatakot, huwag kayong maawa sa akin. Bagkus maawa kayo sa sarili nyo at maawa kayo sa lalawigang ito. Sana sa ginagawa kong pakikipaglaban, kayo rin, mahawaan ko ng aking tapang. Aminado si Grace na mas malakas at mas makapangyarihan ang mga kalaban niya sa politika. Ngunit habang nagaganap ang kampanya, mas naging matimbang ang suporta ng mga taga-Isabela para kay Grace. Kaya't nang matapos ang eleksyon, siya ang nakakuha ng pinakamaraming boto. Bagay na mariin namang tinutulan ng kanyang mga kalaban. Sinisisinigi ang kalaban sa pagkagobernador na si Grace Padaca sa karasang naganap sa dalawang munisipyo. NPA daw kasi si Padaca. Patunay raw ang mga sulat kung saan nakasaad ang pananakot ng NPA sa mga kaalyado ni D. Grace, ano masasabi mo sa akusasyon ni Governor D na kaya ka lang daw nanalo ay dahil tinakot ng mga NPA mga tao para bumoto sa'yo? Dahil ikaw raw mismo ay isa ring NPA. Kayo mismo ang mga nakakakita sa akin ang pwede magsabi kung kaya ko nga bang takutin ng libu-libong Isabelino para lang iboto ako? How can anyone in crutches terrorize anyone? At kung meron po ako naging kaugnayan sa NPA, yun po ay yung nasa radyo pa ako, nung ini-interview ko sila. Kagaya rin ang pag-interview ko sa mga sundalo. Pero ang tagal na nun. 4 na taon na po akong wala sa radyo. At 2 bagay lang po na ibig sabihin ng NPA ang alam ko. Napolyo po ako at nanalo po ako. Sa kabila ng protestang inilunsad ng pamilya D laban sa kanyang pagkakapanalo, natuloy pa rin ang proklamasyon ni Grace sa COMELEC noong June 14. At noong huling araw ng Hunyo, nagkaroon siya ng formal na inaugurasyon bilang bagong halal na gobernador ng Isabela. Governor, syempre, no, you've gone a long way. Nung bata ka, shy, at saka may feeling ka of inadequacy because of your, yung physical disability mo na yan, ha? Meron ka bang meron bang motto ka sa buhay mo that has guided you, to where you are now? Nakalimutan mo na lahat yun. Iba na, ibang tao ka na. Motto? Yes, Mel. Yung lagi kong iniisip, seek first the kingdom of God and all the rest shall fall in line. Are you a religious person? Somebody nagsabi na ako daw isang deeply spiritual woman. Ano ibig sabihin yan? Lahat ng mga ginagawa ko, iniisip ko, laging nakabatay sa aking pananampalataya sa Diyos. Kung sasabihin sa'yo ngayon ni God, governor ka na ha, sabi sa'yo, humiling ka ng 2 bagay at tiyak na ibibigay ko sa'yo, what would that be for your province? Kaunlaran para sa mas maraming Isabelino
Sana hindi man kami yumamang lahat, ay guminhawa naman ang aming buhay. Ang pangalawang wish ko, sana magkaroon ng kapayapaan, hindi lamang po sa politika, dahil yun ang medyo wala sa amin ngayon, kundi yung kapayapaan sa bawat puso ng Isabelino na hindi mo kailangang parang laging nakikibaka para lang magkaroon ka ng matiwasay na buhay. May pagbabago na ba sa'yo? Ang isang promise ko kasi sa inaugural ko ay I will always be the same Grace that you've always known, ganon. Pero sa mga nakikita ko ngayon, siguro Grace na mas matapang, Grace na mas magaling magdesisyon at mas mabilis na magdesisyon. Basta yung pong isang pagbabago sa pagkatao ko na for the better, ika nga. Magbabago ako, pero sa palagay ko ay para sa mas mabuting Grace. Kung meron ka nga mapapalitan sa'yo, ano yun? What would that be? Parang wala akong maisip, Mel. Pero may nais kang i-improve, pagbutihin. Pakikitungo ko sa iba't ibang uri ng tao para hindi naman ako maging hadlang sa pagpapabuti sa mga kalagayan sa aming probinsya. Yung mga skills na natutunan mo as a broadcaster, how did that help you? Unang-una, nakilala ako ng aking mga kababayan at ito ay hindi tungkol sa mga bagay na sa pelikula o kaya ay sa Hindi showbiz? Kundi yung mga araw-araw na tinatalakay ko noon sa radyo tungkol sa katarungan, katotohanan. So, parang naging konkreto itong mga bagay na ito sa araw-araw na mga kalagayan na tinatalakay ko noon. Sa ganda mong yan, and I'm not pulling your leg, you are very, very charming. Thank you are you, very, ma'am. very pretty. Your features are beautiful. Salamat Bakit po. hanggang ngayon dalaga ka pa? Suplada ka ba? Hindi naman, kundi sheltered lang. Hindi ako lumalabas. Would you like to have a family, a husband, somebody to be by your side? Kung yun po ang nakatakda para sa akin, why not? Welcome. Welcome, ha? Ano namang klaseng taong hinahanap mo? Anong klaseng lalaki? Yung hindi maiilang sa akin, yung hindi masisindak. Gusto mo ba matangkad siya? Ang Maitim, liit po. maputi, chinito, mestizo, anong klase? Soft-spoken. Wala sa physical eh. Yung pino ang dating, hindi brusko. Okay. Kailangan fino ang dating niya. Hindi. Kailangan, malambing? Hindi naman. Hindi ko gusto malambing. Bahala siya. Bakit hindi ako marunong sumagot sa ganitong tanong? But you are, of course, open to any man who would, like to come and pay court to you despite your being now a governor. I hope it is despite, not because of. Well, yes. Pwede pa rin yun, Opo. Thank you very, very much sa iyo, Governor. Maraming salamat, Mel. Salamat. Ako po'y nagpapasalamat sa magpakailanman at sa GMA dahil noong sinabi na ako mafe-feature dito, parang halos hindi ako makapaniwala. Parang, is my life that interesting? Pero ngayon po, with these flowers na dadalhin ko po at iuwi sa aming Capitol, ipagmamalaki ko na ako'y nakasama ni Miss Mel Chang. Governor, baka meron ka nais na iparating sa iyong mga kababayan na mga Isabelinos. Now, there is the chance for you to do that. Okay, sa mga kababayan ko po, alam nyo, hindi ko inakala na itong aking buhay ay maitatampok ng ganito. Marami pa kayong hindi alam sa akin, pero sana kung anuman po yung inyong natuklasan ngayong gabi sa magpakailanman, ay lalo pong magbibigay sa inyo ng inspirasyon dahil po sa marami ko na ring dinaanan sa buhay at sana maging dahilan din para tulungan nyo akong magtagumpay dahil ito pong bagay na ito ay hindi para sa akin kung hindi para sa ating lahat. Naimbag nga rabi iyo apo, ken Diyos ti agni na kada kayo amin. Thank you, salamat. Thank you. Thank you very much. Sa pagkakahirang ni Grace Padaca bilang bagong gobernadora ng Isabela, hindi lang mga kababayan niyang nagdiriwang,
kundi pati na rin ang buong bansa. Dakilang inspirasyon ang kanyang kwento para sa lahat na may kapansanan at sa lahat din ng mga taong nagsisikap na maalpasan ang mga pagsubok sa kanilang buhay. Sana, sa halimbawang ipinamalas ni Grace, makita rin natin na hindi kakulangan ang pagkakaroon ng kapansanan. Lahat ng mga pangarap mabibigyang katuparan kung mayroong tayong tapang, determinasyon, at higit sa lahat, busilak na kalooban. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Sana ay